Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoong Hesus. Saan mang panig ng mundo, mga OFW man, Luzon, Visayas at Mindanao, mapagpalang gabi po. Tayo po ay patuloy na dumulog sa diwa ng panalangin at patuloy nating idulog sa ating dakilang Panginoon ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na lumalapit na may kababaang loob sa oras at sa pagkakataong ito. Salamat po o Diyos sa inyong mga biyaya, yung Apo Lord God, at sa inyong habag yung Apo Lord God, na wala pong sawa ang Apo Lord God, na nagpapatuloy sa mga buhay po namin o Diyos. Patawarin niyo rin po kami sa bawat mga kasalanan na aming pong mga nagawa po namin sa isip, sa salita at sa gawa o Diyos. Patawad po o Diyos. Ito man po ay sinasadya o hindi sinasadya. Ito man po ay lantad o lihim nga po Lord God. Patawad po o Diyos sa bawat mga kasalanan na ayon pong mga pinagagawa po namin o Diyos. Pagkalinisin niyo nga po kami po Lord God ng inyong pong banal na dugo. Salamat po Lord God sa oras sa pagkakataong ito. Dalangin po namin po o Diyos sa gabi pong ito ang nangyayari nga po Lord God sa bansang Pilipinas na ito o Diyos. Marahil hindi po ito lingid sa inyong paningin at nakikita nyo nga po Lord God ang bawat nangyayari sa bansang Pilipinas na ito, Luzon, Visayas at Mindanao o Diyos. Dalangin po namin po Lord God, patuloy nyo pong pagkaisain ang pamahalang gobyerno po namin po Lord God, maging sa pamumuno na ayon pong Pangulong Bongbong Marcos Jr., maging sa kanya pong mga gabinete nga po Lord God, naway sila po ay pagkaisain nyo nga po Lord God, mula po sa mataas at hanggang mababang pinuno o Diyos, maging sa bawat na sasakupan ng mga gabinete o Diyos ng pamunuan ng gobyerno mo po namin po Lord God, at maging sa ikalawang pinuno po ng bansang Pilipinas na ito, sa Vice President, maging sa mga senador, gobernador, mayor nga po Lord God, maging councilor nga po Lord God, vice mayor nga po Lord God, maging sa mga barangay chairman, kagawad o Diyos, mga tanod o Diyos, maging sa mga bawat sangay ng gobyerno po Lord God, na patuloy po Lord God na namumuno nga po Lord God sa bawat sangay ng gobyerno po namin, maging sa bansang Pilipinas na ito. Dalangin po namin po Lord God, magkaroon po ng banal na may pagkatakot sa iyo o Diyos, at lagi po Lord God may isagawa po lagi o Diyos ang kabutihan nga po Lord God, ang pairalin po nila sa kanilang pong pamumuno nga po Lord God. Naway patuloy niyo pong ilagay sa puso, isipan ng bawat namumuno sa bansang Pilipinas na ito, O Diyos, ang magandang pamumuno nga po, Lord God. At huwag niyo pong hayaan nga po, Lord God, na sa kanila pong pamumuno po nila, O Diyos, ay umiral nga po, Lord God, ay yung pagmamalabis nga po, Lord God, maging umiral nga po, Lord God, yung hindi po magandang gawain nga po, Lord God. At patuloy po kayong makialam sa pamahalang gobyerno po namin po, Lord God, kung saan po lagana po Lord God yung korupsyon nga po Lord God, at hindi po ito lingid sa inyong paningin. Naniniwala po kami po Lord God na ikaw po patuloy na kikilos at kakatawan sa pamahalang gobyerno po namin, maging sa korupsyon nga po Lord God, na talagang lantaran nga po Lord God, maging sa flood control nga po Lord God, na talagang meron pong mga trillion pera nga po Lord God na nawaldas nga po Lord God dahil sa korupsyon nga po Lord God. Naniniwala po kami, O Diyos, ay lilinisin nyo nga po ang pamahalang gobyerno po ito, O Diyos, maging sa bawat sangay ng gabinete nga po Lord God. Ikaw po ang patuloy na maglilinis, at ikaw po ang patuloy na magpadala nga po Lord God ng mga pinuno nga po Lord God, na talagang meron pong banal na may pagkatakot sa iyo, O Diyos. At dalangin ko rin po Lord God yung mga pagsasagawa ng mga kaguluhan, maging sa June 12 po Lord God, hindi nyo po hayaan po Lord God na mangyari nga po ito Lord God, dahil naniniwala po kami na mahal nyo nga po ang bansang Pilipinas na ito, mahal nyo rin po ang bawat mga Pilipino sa bansang Pilipinas na ito, O Diyos, maging sa mga pagtaas po ng mga bilihin nga po Lord God sa bansang Pilipinas na ito. Ikaw po ang patuloy na manguna nga po Lord God, at gumamit po kayo ng mga tao nga po Lord God na meron pong kakayahan nga po Lord God upang magkaroon po Lord God ng mababang bilihin nga po Lord God sa bansang Pilipinas na ito, O Diyos. Naniniwala po kami po Lord God na ikaw po ang patuloy
na mag-aayos ng pamahalang gobyerno po namin, maging sa bansang Pilipinas na ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalangin po namin, O Lord God, maging nangyayaring sigalot nga po Lord God, pagtatalo-talo sa Senado nga po Lord God. Naniniwala po kami po Lord God na lilinisin nyo nga po ito O Lord God, dahil naniniwala po kami na ikaw po ang may control ng lahat po Lord God, at hindi nyo po pahihintulutan nga po Lord God yung mga pagsasamantala nga po Lord God ng mga politiko nga po Lord God ay manaig nga po Lord God. Naniniwala po kami po Lord God na yung pagmamalabis ng mga politiko nga po Lord God, ito po ay talagang aayusin nyo nga po Lord God, at bibigyan nyo nga po Lord God ng aksyon nga po Lord God at kastigo nga po Lord God sa kanila pong pamumuno nga po Lord God. Salamat po Lord God dahil marami na nga po Lord God na hirap nga po Lord God ng mga Pilipino nga po Lord God, at marami na rin pong mga Pilipino nga po Lord God yung talagang nangangailangan nga po Lord God ng talagang payapa nga po Lord God sa pamahalang gobyerno po namin, maging sa bansang Pilipinas na ito O Diyos. Salamat po Lord God na patuloy niyo pong minamahal ang bawat isang Pilipino, at patuloy niyo pong minamahal ang bansang Pilipinas na ito O Diyos. Maging yung pinag-aagawan na lupain sa West Philippine Sea, naniniwala po kami na ipagkakalob niyo nga po ito kung sino po ang dapat na may maghari nga po Lord God sa West Philippine Sea nga po Lord God, at naniniwala po kami po Lord God na igagaran nyo nga po Lord God kung sino po ang karapat dapat na talagang may-ari nga po Lord God ng West Philippine Sea nga po Lord God. Salamat po Lord God dahil ang bansang Pilipinas na ito, maging ang West Philippine Sea nga po Lord God, ay talagang mahal nyo nga po Lord God. Salamat po Lord God. Dalangin po namin po Lord God maging sa international na kalagayan nga po Lord God, naway ikaw po ang patuloy na luminis nga po Lord God, at naniniwala po kami po Lord God yung nangyayari sa international na kalagayan nga po Lord God, na patuloy niyo pong bibigyan nga po Lord God ng kapayapaan nga po Lord God, maging sa bansang Israel, sa bansang pinili niyo nga po Lord God, ay patuloy niyo pong bibigyan ng kapayapaan nga po Lord God, maging sa mga karatig lugar po nila, karatig mga bansa po nila O Diyos, ay bibigyan nyo nga po ng kapayapaan nga po Lord God, at mangyayari nga po Lord God na magkakaroon nga po Lord God ng talagang uiral nga po Lord God ang pag-ibig nga po Lord God sa bansang Israel, maging sa mga karating bayan po nila O Diyos. At naniniwala po kami po Lord God na mahal nyo nga po ang bawat mga bansa nga po Lord God, at hindi nyo po hayaan nga po Lord God na lagi pong umiiral nga po Lord God ang kaguluhan nga po Lord God sa ibang panig ng mundo na ito O Diyos. At naniniwala rin po kami po Lord God, patuloy po kayo magtatalaga, gagamit po kayo ng mga lalaki at babae nga po Lord God na mayroon pong katapangan nga po Lord God na talagang may papahayag mabuting balita nyo nga po Lord God sa lahat ng tao nga po Lord God. Ito man po ay napapanoon o hindi napapanoon, ay dapat may pangaral ang mabuting balita nyo nga po Lord God. Salamat po Lord God sa mga tao na ito na patuloy nyo pong ginagamit po Lord God, maging sa mga OFW nga po Lord God sa bansang Pilipinas na ito, na nagtatrabaho sa ibang lugar, sa ibang mga bansa, na kung saan nyo po, na kung paano nyo po sila O Diyos idinako sa mga bansa nga po Lord God na kanila pong pinagtatrabuhan ng mapayapa. Na iniwala po kami na kapag natapos po ang kanilang kontrata O Diyos, sila po ay makakauwi po rito sa bansang Pilipinas, at makakapiling po nila yung mga mahal po nila sa buhay. Maging mga kapatid po namin sa Balot Christian Church nga po Lord God na mga OFW, ingatan, gabayan nyo rin po ang buhay po nila O Diyos, maging sa kanila pong paghahanap buhay sa pang-araw-araw O Diyos, maging yung mga mahal po nila sa buhay na naiwan po rito sa bansang Pilipinas O Diyos. Gabayan nyo rin po Lord God, at samahan nyo rin po Lord God. Salamat po Lord God sa bawat isang buhay ng mga OFW po namin na patuloy pong itinataguyod ang kanila pong mga mahal po nila sa buhay. Kahit na mahirap nga po Lord God yung pagkawalay sa kapit na matagal po na hindi po makakapiling yung mga mahal po sa buhay O Diyos. Naway patuloy niyo pong bigyan ng katatagan ng bawat isang mga OFW, maging ang bawat isang mga kapatid po namin sa Balot Christian Church na mga OFW rin po Lord God. At dalangin ko rin po Lord God, patuloy niyo rin pong gamitin ang online service nga po Lord God ng Balot Christian Church, naway hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi
maging sa international ay maabot nga po Lord God ng inyo pong mga salita nyo nga po Lord God. Patuloy nyo pong gamitin ang online service maging sa Balot Christian Church na nagsasagawa rin po ng online service nga po Lord God, na patuloy pong may palaganap ang mabuting balita nyo nga po Lord God sa bansang Pilipinas na ito, maging sa international nga po Lord God ng kalagayan nga po Lord God. Salamat po Lord God na patuloy nyo pong aayusin nga po Lord God ang online service nga po Lord God, na marami pa pong maaabot po Lord God na mga kaluluwa nga po Lord God, na gamit nga po Lord God ang mga lingkod nyo nga po sa Balot Christian Church maging sa online service nga po Lord God. Salamat po Lord God na ito pong panalangin po namin na hindi po ito nasasayang, kundi ito po ay laging nagkakaroon ng kabuluhan nga po Lord God. Salamat po Lord God. Naway ito po ang aming pong samo at panalangin na may kalakip na pagtitiwala at pasalamat sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Tunay nga po, Panginoon, purihin ka sa oras na ito. Patuloy ka namin tinataas, tinatanghal, binibigyan ng karangal at kaluwalhatian ang pangalan mo lamang, O Diyos. At patuloy, Lord, salamat sa iyong katapatan, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong habag, sa iyong biyaya na patuloy po kami, Panginoon, nakakalapit sa iyo. Patuloy po kami, Panginoon, na nakakadulog sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, linisin mong puso. Panginoon, aking puso, kung may nakita kang hindi karapat-dapat sa iyo, ay patuloy ko po ito, Panginoon, pinalilinis sa iyo, Panginoon. At patuloy, Lord, na maging malaya kami sa aming paglapit ngayong gabi. Salamat muli, Panginoon, sa kalayaan, sa kapatawaran, Panginoon, at patuloy, Lord, na patnubay ng iyong banal na Espiritu sa aming paglapit sa iyo sa oras na ito. Panginoon, patuloy ko nga po sa iyong tinataas ang mga liderato ng iglesia, Panginoon, na tunay nga po na ikaw ang patuloy na magbigay ng inspirasyon sa buhay ng bawat isa. Ikaw magbigay, Panginoon, ng patuloy na pag-iingat, patuloy na kalakasan. Gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon. Andyan nga po, Panginoon, sina Brother Luther, Lord Jesus, andyan, Panginoon, si Tunyet, Panginoon. Andyan din, Panginoon, si Architect Jerome, Sister Lisa, and even, Panginoon, sina Neil, Brother Neil, Sister Grace, Lord Jesus. Andyan din, Panginoon, si Brother Andoy, Sister Carol, Panginoon, Sister Minnie, Panginoon. Lord, salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, ng bawat isa. Salamat, Panginoon, din sa buhay ni Sister Mary Ann, sa buhay, Panginoon, ni Sister Jo, Brother Jeff, diyan, Panginoon, si Brother Edwin, sa buhay, Panginoon, ni Beth, Lord, Sister Beth. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat mga workers namin, Panginoon. Maging, Lord, salamat doon sa mga nakakasama namin mag-back up, Panginoon. At salamat sa buhay nila, Brother Mervin at Minerva, Panginoon. Even, Panginoon, dyan sa buhay, Panginoon, ni Joy, ni Tina, Lord, at ganun din kina Mimel, kay Gwyneth. Salamat, Panginoon, tunay napakabuti mo, Lord, sa mga workers namin, Lord, even kay Win, Lord. We thank you sa kanyang kabataan, ay ginagamit mo nga siya, Panginoon. We thank you, Lord, sa mga workers, sa mga leaders, Panginoon, at patuloy, Lord, na ikaw ang patuloy na magbigay ng inspirasyon sa buhay ng bawat isa. Kagalakan, Panginoon, yung the joy in serving you, Lord, ay maranasan ng bawat isa. Lord, na sa paggising namin sa umaga, ay meron po kami, Panginoon, na kakatagpuin ka namin, Panginoon, dito sa iyong tahanan, Panginoon, para kami sama-sama, Panginoon, na sumamba sa iyo, together with our spiritual leaders, Panginoon, na sina Pastor Edwin,
Pastor Romy, Pastor Orlan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Balain mo nga po ang buhay ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Ang buhay, Panginoon, ng mga anak ni Pastor Orlan, Panginoon, si Ruben at si Sarah, Lord Jesus, na patuloy pagpalain kanilang mga anak, Panginoon, ang kanilang mga anak, pagpalain mo rin po, Panginoon. Maging andyan, Panginoon, si Sister Juliet na naiiwang mag-isa. Maraming salamat kasama kanyang apo. Maging ang mga sina Brother Jonathan, si Sister Hannah na nasa sa ibang lugar. Panginoon, andun ang protection mo nga po, Panginoon, sa kanila. Maraming salamat, tunay na kay buti mo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Lord, yung may mga karamdaman, Panginoon, ay nilalapit po namin sa iyo. Lalo na si Brother Neil, patuloy, Lord, na palakasin mo siya, bigyan mo ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa na may karamdaman, Panginoon, sa oras na ito, sa mga liderato ng iglesia, Panginoon. Ganon din, Lord, yung mga trabaho nila, pagpalain mo nga po, Panginoon, yung mga trabaho, yung may mga business na pagpalain mo rin po, Panginoon. At diniklar po, Panginoon, na bigyan mo kami patuloy ng pagkakaisa sa aming mga puso. Diyan din, Panginoon, na patuloy mo kami bigyan, Panginoon, ng pag-ibig sa puso ng bawat isa. Diyan, Panginoon, sa mga plano, sa mga bagay, Panginoon, na pinag-uusapan. Lord, ang mga plano, mga proyekto, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng pagkakaisa, Panginoon. At bigkisin mo kami patuloy, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Lord. We declare unity sa grupo na to, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At salamat dahil tunay nga po na tapat ka, na patuloy mo kami pangungunahan, Panginoon. Maging Lord, dahil po namin sama-sama kami maka-attend, makadalo, Panginoon, sa Inside Out Conference, na malaking tulong din po ito, Panginoon, sa pagsasaayos mo sa aming iglesia, sa iglesyang ito, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, na yung provision mo financial, patuloy namin itong tinataas sa iyo. In Jesus' name. Lord, dalangin din po namin na ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na magsaayos, Panginoon, sa problem namin sa ICC, Panginoon, sa BIR, sa pangunguna ni Pastor Orlan, Panginoon, nagagabayan mo nga siya, pangungunahan mo siya, Panginoon. At patuloy kang maging malapit sa Kanya, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa buhay ng bawat isa. Patuloy mong katagpuin ang pangailangan ng bawat isa, magito'y financial, material, physical, spiritual na pangailangan, Panginoon. Katagpuin mo nga po sa pangalan ni Jesus. Salamat muli, Panginoon, sa kalusugan, Panginoon, ng bawat isa, maging Panginoon, sa patuloy na pagbubuhos mo ng biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo, itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. At tinatas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang may mga karamdaman sa oras na ito. Panginoon, tinatas ko sa iyo si Brother Boy, Panginoon, si Mea, ikaw nakakalam, ba't hindi po siya nakarating noong Sunday? Kung dalangin po namin kanyang paa, na lagi niyang, Panginoon, na nahihirapan siya, dalangin po namin paghipo mo nga po sa kanyang paa, Panginoon. Patuloy niyang maranasan ang kamay mo, na siyang idampi mo nga po sa kanya. Nawa nga po makasama namin siya bukas. Magyan dyan, Panginoong Jesus, tinatas ko sa iyo si Nida, Panginoon, na patuloy. Salamat sa joy na mayroon siya sa kanyang paglilingkod sa iyo, sa pagsamba, Panginoon, sa kabila ng kanyang kalagayan. Dalangin po namin ang patuloy na kagalingan niya, Panginoon, sa kanyang katawan, Panginoon. At dalangin po namin na patuloy mo siyang pagpalain ang kanyang mga anak, Panginoon, ang kanyang asawa, patuloy mong pagpalain, Panginoon. Maging Lord, salamat, patuloy ka namin tinataas, patuloy na kagalingan, Panginoon, ni Sandra. Salamat, Panginoon. Ang
ang kagalingan, Panginoon, patuloy ni Neil. Pagpalain mo kanila mga pangailangan pinansyal, Panginoon. Pagi si Sandra, Lord, abutin mo, katagpuin mo nga po kanila mga pinansyal pangailangan, Lord, sa lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Tinatas ko rin po sa iyo si Jean Lau, Lord, na patuloy mong hipuin na nasa hospital, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Yung batang si Royce, Lord, na pagpalain mo, bigyan mo kalakasan na nagmumula sa yung batang ito, Panginoon. Yung baby, na pagagalin mo nga po maging si Eli, Panginoon, patuloy na kagalingan niya. Salamat sa isang taon na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Salamat, tunay nga po, napakabuti mo, Panginoon. Kay Ate Minya na may karamdaman din, hindi po ng paghipo mo sa kanya, kay Marisa, Panginoon, kay Beth, Lord, we thank you, even kay Edith, Lord, we thank you, Father God, for the healing, Panginoon. At ganun din, Lord, patuloy na paghipo mo nga po, Panginoon, sa buhay ko, doon sa lahat ng mga problema sa katawan ko, na alam ko ikaw po ang patuloy kong manggagamot na hindi nagbabago, at ngayon magpakailanman, Panginoon. You are our greatest doctor, Lord. May pinadala ka mga doktor sa amin, pero ikaw pa rin ang the greatest doctor, Lord, na aming tatawagan, Panginoon. Kaya we declare healing sa lahat may karamdaman, maging kay Ate kay Mamsi sa kanyang enlargement of the heart, Lord, na ikaw mag-ayos sa kanya. Pag-isaan mang karamdaman, Panginoon, si Marisa sa kanyang, Panginoong katawan, bigyan mo Marisa Bautista, na bigyan mo kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maging si Kay, Panginoon, Lord, ang kagalingan mo ay patuloy niyang maranasan, Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatiran namin, Lord, na naririto nga, Panginoon, pero hindi masabi sa yung kanilang mga kalagayan sa pangangatawan. Si Paring Boy, Panginoon, Paring Boy Bautista, hindi po namin tuloy na kalakasan niya, Panginoon. Maraming salamat dahil tunay nga po na ikaw aming manggagamot, Panginoon, na malalapitan namin. Lahat na may mga karamdaman, even sa former namin, Panginoon, na member ng Balot Christian Church at dito sa present member, dalangin po namin, Lord, na ikaw maghipo, Panginoon, sa lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. At pagpalain mo nga po, bigyan mo ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoon, ang bawat isa. Lord, we thank you so much, Father God. Dalangin din po namin ng panahon. Lord, yung El Nino, naniniwala po kami, Panginoon, na ang panahon ay kontrolado mo, Panginoon. Kaya nagtitiwala po kami na patuloy na hawak mo nga po, Panginoon, ang aming panahon, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord. Purihin ka, walatin ang ngalan mo. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito ay aki po inilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat ministry ng Balot Christian Church, Panginoon. Una po ang aming children ministry sa pangunguna po ng aming pong kapatid na tagapagturo namin sa mga bata, Panginoon, Sister Anne Mary Lumugso, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo po siya, Panginoon, bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan, patuloy na bigyan ng karagdagang kaalaman, karunungan, na sa iyong mga salita, Panginoon, upang ito'y kanyang magamit, Panginoon, sa kanyang patuloy na pagtuturo, Panginoon, sa mga bata na ipinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po ang kanyang mga pangangailangan sa kanyang pagtuturo, Panginoon, lalo na, Panginoon, ang mga materials, Panginoon, ang mga libro, ang mga crayon, lapis, o papel, Panginoon, o ano paman. Lord, ikaw po mag-provide, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon, na ito'y makumpleto niya lahat ng ito upang ito'y magamit niya, Panginoon, sa pagtuturo sa mga bata, Panginoon. Lord, I pray din ang mga bata na kanyang tinuturuan. Lagi mo po, Panginoon, bibigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan ng mga bata, ilalayo sa anumang uri na sakit, karamdaman, bagkos, Panginoon, ikaw po ang patuloy na gumabay po matnubay sa mga bata na ito, Panginoon. Lord, bigyan mo po ng karagdagang kaalaman, karunungan ng mga bata na ito na magagamit nila sa kanilang pag-aaral, Panginoon, sa araw ng linggo, gayon din sa pag-aaral nila sa kanilang mga paaralan ng kanilang
pinag-aaralan tinutuluyan ng pag-aaralan, Panginoon. Lord, sama mo po sila lagi, Panginoon. Gamitin mo ang mga bata na ito ng kanilang mga natututunan sa kanilang pag-aaral sa aming children ministry, Panginoon. Ito ay magamit nila hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, at maibahagi rin nila, Panginoon, sa kanilang mga katulad na kanilang mga kaedad, Panginoon, kanilang mga kaklase, kanilang mga kamag-anak, Panginoon, kaibigan, upang na sa gayong, Panginoon, ay tunay na makita sa kanilang buhay kung paano ang salita mo, Panginoon, ang kanilang napag-aaralan sa kanilang children ministry nito, Panginoon, ay tunay na malaki ang naitutulong sa kanila, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay patuloy na lumaki na may pananalig at pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, maging halimbawa rin sila sa kanilang mga magulang, Panginoon. Sa kanilang paglaki ay tunay na ikaw ang gagabay, papatnubay sa kanila, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po ang aming youth ministry sa pangunguna ni Brother Jerome Lumukso, Panginoon. Lord, I pray si Brother Jerome, patuloy mo po siya, Panginoon, na bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangangatawan din, na magagamit niya, Panginoon, sa kanyang patuloy, Panginoon, na maging sa kanyang pagtatrabaho. Ingatan mo po siya, Panginoon, sa kanyang pagtatravel, Panginoon. Gayun din, O Lord, na bigyan mo po siya ng karagdagang kaalaman, karunungan sa iyong salita, Panginoon, na may babahagi niya, Panginoon, sa mga kabataan na ipinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. Lord, I pray na ikaw po, Panginoon, mag-provide din ng kanyang mga pangangailangan material, Panginoon, na ituturo niya, Panginoon, sa mga kabataan na ito na kanyang inaawakan, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw, Panginoon, ang magbigay ng karunungan sa kanya, Panginoon. Lord, maging buhay na patutuo ang aming kapatid na ito, Panginoon, kung paano mo po siya, Panginoon, pinalago sa pananampalataya, Panginoon, ay may bahaging ito sa mga kabataan na kanya tinuturuan. Lord, I pray din ang aming mga kabataan na kanya tinuturuan. Patuloy mo po sila, Panginoon, ang bigyan din ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan sa araw-araw na magagamit nila, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa pagtulong sa kanilang tahanan, Panginoon, kundi maging, Panginoon, sa kanilang patuloy, Panginoon, na pag-aaral ng salita, Panginoon. Lord, lumago sila, Panginoon, sa pananampalataya at lumalim, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na magagamit nila ito, maibabahagi nila ito, Panginoon, ang kanilang mga natutunan sa kapwa nila kabataan, sa kanilang mga kaibigan, kamag-aral, Panginoon, o kapitbahay, Panginoon. Lord, salamat po sa aming mga kabataan ito, Panginoon. Patuloy mo po silang gamitin na maging buhay na patutuo kung paano mo sila binago, kung paano mo sila, Panginoon, ginagabayan ang pinapatubayan ang pinagpapala, Panginoon. Lord, salamat po sa aming youth ministry nito, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang aming pong mission, Panginoon, sa pangunguna po una ni Pastor Jojo Manzano, Panginoon. Lord, alam namin kung paano mo siya patuloy na ginagamit, Panginoon, kung paano mo siya, Panginoon, patuloy na ginagabayan, pinapatnubayan at iniingatan, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo po siya pagpalain ang maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord, ano man ang kanyang mga pangangailangan sa pagmimisyon, Panginoon, financially, Lord, ikaw po magpo-provide, Panginoon. At alam ko po na iingatan mo po siya, Panginoon, sa mga bansa na kung saan mo siya dinadala, Panginoon, upang ipangaral ang iyong mabuting balita, Panginoon, ay iingatan mo po siya, Panginoon, at ilalayo sa anumang uri ng kapamakan o disgrasya, Panginoon. Ang proteksyon mo ay laging sumakanya, Panginoon, at patuloy na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa aming kapatid na ito, Panginoon. Gayon din sa Pastor Orland, Panginoon, Lord, patuloy mo po siya, Panginoon, na bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangangatawan, patuloy na bigyan ng karunungan ng kaalaman na magagamit niya, Panginoon, sa kanyang pagbimisyon, Panginoon. Lord, ikaw po mag-provide ng kanyang mga pangangailangan pinansyal na magagamit niya sa kanyang paghahayaw, Panginoon. Lord, lalo-lalo na mga materials na kailangan niya, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, mga Bible, mga tracts, Panginoon. Lord, alam namin na ikaw magpo-provide nito para sa kanya, Panginoon. Lord, sama mo po siya lagi, Panginoon. Basbasan mo po siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, upang sa kanyang mga pupuntahan, sa kanyang pagbubuksan, Panginoon, na iyong mga gawain ay ikaw, Panginoon, ang makita at makilala na lubos ang Panginoon, na ikaw ang Diyos na kanyang itinuturo, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat, pagpalain mo po ang aming kapatid na ito, maging ang kanyang mga anak, maging ang kanyang mga apo, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Pastor Orland, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang aming worship team, Panginoon,
sa panguna ng aming mga tagapagpaawit, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, sila Sister Shirley, Panginoon, gayon din si Sister Carol, Sister Shalom Toniet, Panginoon, gayon din Sister Marian. Lord, I pray for them, Panginoon, patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangangatawan sa araw-araw, Panginoon, na magagamit nila sa pang-araw-araw nila, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay patuloy nila ito, Panginoon, na gagamitin sa patuloy ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, puspusin mo po sila lagi, Panginoon, kapag sila ginagamit mo, Panginoon, sa pagpapaawit, Panginoon, sa pangunguna para sa aming, Panginoon. Ang kapangyarihan mo ang patuloy na dumaloy sa kanila, Panginoon, at ang presensya mo, Panginoon, ang patuloy na makita sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, i-bless mo rin po sila, Panginoon. Lord, kaya hindi po, Panginoon, ang aming mga instrumentalist, Panginoon, Lord, sila Brother Jeff Fernandez, Panginoon, si Brother Nain Bautista, gayon din si Wayne Libato, Panginoon. Lord, I pray for them, Panginoon, na patuloy mo rin po sila bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan sa araw-araw upang patuloy na magamit nila ito, Panginoon, sa patuloy ng paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Dagdagan mo po, Panginoon, ang kanilang mga kaalaman, karunungan sa instrumento ng pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, upang makapag-train din sila, Panginoon, na magagamit din, Panginoon, na maaaring umalili sa kanila pagdating ng panahon, Panginoon, ay tunay na ikaw, Panginoon, ang patuloy na mabigyan nila ng kapurihan sa buhay nila, Panginoon. Lord, i-bless mo rin po ang kanilang mga magulang, mga pamilya, Panginoon, ang kanilang mga kapatid, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin po sila, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang patuloy na gumabay, pumatnubay sa kanila. Maraming salamat po sa aming mga instrumentalist na ito, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang aming pong multimedia ministry, Panginoon, sa pangunguna po nila Sister Jo, Panginoon, gayon din si Brother Drew, Panginoon, at si Brother Jeff, Panginoon, sa tulong nila. Lord, na sila'y nagkakasama-sama, nagtutulong-tulong ng kanilang mga kaalaman, karunungan na yung binahagi mo sa kanila ay nagagamit nila, Panginoon, sa ministeryong ito, Panginoon, upang ang iyong gawain, Panginoon, ay malinaw at maayos nila, Panginoon, na ito, Panginoon, na maiparating sa aming mga kapatiran, sa aming mga kababayan, sa ibang bansa, Panginoon, maging dito sa aming pong bansa, Panginoon. Lord, I pray na dagdagan mo po ang kaalaman nila, karunungan nila sa ministeryo, pinagkatiwala mo po sa kanila, Panginoon, upang na sa gayon magamit nila ito lalo, Panginoon, mapalawak pa, Panginoon, ang ministry nito, Panginoon, sa pagla-live ng iyong gawain, Panginoon. Lord, abutin mo po, Panginoon, ang mga kababayan namin, ang mga kapatiran namin, Panginoon, na nandito sa Pilipinas, sa maging sa ibang bansa, sa pamamagitan ng pagla-live na ito ng iyong mga gawain, Panginoon, ay tunay na sila'y mapagpala, Panginoon, at lumalim din sila sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang aming pong multimedia ministry, Panginoon, ang mga ginagamit pong ito na aming mga kapatid, Panginoon, ang kanilang mga sa buhay, kanilang pamilya, Panginoon, pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, ang aming pong Bible study, Panginoon, na patuloy, Panginoon, every Saturday na ginagalang, Panginoon, sa Tatlong Maria Merchandise, Panginoon, gayon din sa Popular Parlor, Panginoon, ay tunay na ikaw, Panginoon, ay patuloy na kumikilos, Panginoon, sa aming pong patuloy na pag-aaral ng salita, Panginoon. Lord, i-bless po lalo, Panginoon, ang aming mga kapatid doon, Panginoon, maging ang mga customer na nakakarinig ng aming pong pag-aaral, Panginoon, i-bless mo rin po sila, Panginoon. Lord, gamitin mo ang lugar na ito, Panginoon, na akin nabanggit, na maging pagpapala, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nakaririnig, Panginoon, na mga customer, Panginoon, na pumupunta doon sa nasabing gawain na ito, Panginoon. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Salamat din po sa buhay ni Sister Yolitan, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, inaangkin namin, Panginoon, idinideklara namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanyang katawan pisikal sa pangalan mo pa aming Panginoong Isus. We thank you so much, O God, at ibinalik mo na, Panginoon, ang kalusugan, kalakasan ng kanyang pangangatawan, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo pong pagpalain ang aming kapatid na ito, Panginoon, maging ang kanilang negosyo, Panginoon, na patuloy na sumusuporta, tumutulong sa iyong gawain, Panginoon, sa Balut Christian Church, Panginoon. I-bless mo po sila lalo, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng aming kapatid, Sister Yolitan, maging ang kanyang mga anak, Panginoon. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, na sa aming pong financial
stability ng aming pong church, Panginoon, ng Balut Christian Church. Lord, basbasan mo po ito, Panginoon, na patuloy na makasuporta, makatulong sa bawat ministry, Panginoon, na yung gawain sa Balut Christian Church, Panginoon. Lord, I pray din ang mga tao na patuloy na tumutulong, patuloy na bukas palad, Panginoon, na tumutulong sa iyong iglesyang ito, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ano man ang kanilang mga business, Panginoon, i-bless mo po lalo ito, Panginoon. At patuloy na ko po, Panginoon, ang patuloy namin, Panginoon, na binibigyan ng kapurihan sa aming pong patuloy, Panginoon, ang pagbibigay, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. We thank you so much. Lord, dalahin ko rin po, Panginoon, ang Bautista family sa pangunguna po ng aming kapatid, Panginoon, si Nanay Tess, at gayon din si Tatay Boy, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo po sila bigyan ng mga buhay, kalusugan at kalakasan ng pangatawan, ano man ang kanilang pinagkitaan, Panginoon. Basbasan mo po ito, Panginoon, na maging makatulong lalo, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, sa mga natututunan nila, Panginoon, na yung sa kanilang pakikinig, sa kanilang pagdalo, sa iyong gawain, Panginoon. Ito'y kanilang maibahagi rin, Panginoon, sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, Panginoon, upang sa gayong, Panginoon, magamit po sila lalo, Panginoon, lumagi pagpapala sa kanilang mga kaibigan, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga magulang na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ni Tatay Boy, Panginoon. Patuloy ng kalusugan ng kalakasan ng pangatuan, ipagkaloob mo po sa kanila, bigyan ng mahabang buhay, Panginoon, na magagamit nila sa patuloy ng paglilingkod din sa iyong dakilang pangalan. Lord, danahin ko rin po, Panginoon, si Brother Neil Bautista at ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord, si Brother Neil, patuloy, Panginoon, na igawad mo po, Panginoon, ang kumpletong kagalingan sa kanyang katawan pisikal. Panginoon, ikaw ang dakila naming magagamot. At alam namin sa iyo, walang imposible, Panginoon. At inilalapit namin siya, Panginoon, sa iyo, na sa oras na ito, aming idinideklara, Panginoon, na sa oras na ito, ang kagalingan, ang patuloy na kalusugan, kalakasan ng pangatawan, ay pinagkakaloob mo. Kaya, Brother, magagamit niya, Panginoon, sa patuloy na ministeryo na ipinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang aming kapatid na ito, Panginoon, maging Sister Grace, Panginoon. Patuloy mo po siya bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan at patuloy na gagabay ang papatnubay sa kanyang pagpasok, sa kanyang trabaho, Panginoon. Iingatan mo po siya, Panginoon, na makarating ng maayos, maluwalhati sa pag-iingat na yung mapagpalang kamay sa kanyang pinagtatrabawan hanggang sa kanyang pag-uwi sa kanilang taanan, Panginoon. Lord, bigyan mo po siya ng patuloy na karagdagan, kaalaman, karunungan na magagamit niya sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang aming kapatid na ito, maggamitin mo po siya na maging buhay mo patuto sa kanyang mga kasama, Panginoon, sa kanyang katrabaho, Panginoon. Lord, ganun din ang kanilang mga anak, Panginoon, magmula sa panganay hanggang sa bunso, Panginoon. Lord, I pray for them na patuloy mo po silang bigyan din ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan, bigyan ng karunungan ng kaalaman na magagamit nila sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila, gabayan patnubayan, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pamilya ni Brother Neil, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo mataas ang papuri, kaluwalhatian, karangalan. Ito po aming samandalangin sa pangalan mo po aming Panginoong Yesus. Amen. Aming Diyos, patuloy kami na lumalapit sa iyong paanan at kami ay sumasamo sa aming pong panalangin. Dalayan namin ang aming mga kapatid na humahayo para sa gawain ng pagmimisyon, gaya nila Pastor Jojo Manzano, 10 ng kanyang mga kasamahan, na Pastor Orlan. Kayo naman po, Panginoon, ang patuloy na magpala at mag-ingat sa kanila. At sa lahat ng mga missionary na inyong tinawag para sa gawain ng pagmimisyon. Salamat sa kanilang mga buhay na kanila pong inihandog upang ilaan ang kanilang mga talento, talino, kakayahan at kakayanan upang ang iyong mga salita ay maipahayag at makarating sa maraming mga tao sa mga bansa na nangailangan ng iyong mga turo at aral at mga salita na kanilang mapakinggan ang katotohanan upang sila'y makatanggap ng kaligtasan. Salamat din, Panginoon, sa mga tao na ginagamit ninyo upang
maging kabahagi sa gawain ng pagmimisyon sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanilang mga pinansyal na tulong. Salamat sa mga tao na ginagamit nyo na mayroong puso na cheerful giver sa gawain ng pagmimisyon. Naway pagpalain nyo po sila at ibalik ang mga biyaya at pagpapala na magmumula sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran na naglalaan ng kanilang mga oras, panahon para sa gawain ng pananalangin upang ang gawain ng pagmimisyon ay maging mas epektibong na humahayo upang ang iyong mga salita ay maipahayag at makarating sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Salamat din, Panginoon, sa mga tao na ginagamit ninyo para ang gawain ng pagmimisyon, ang paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay maging mabilis at mas malawakan ang makarating sa mga tao sa pamamagitan ng mga teknolohiya na ginagamit ninyo gaya ng mga internet, gaya ng mga Facebook, ng YouTube. Salamat sa mga tao na binigyan nyo ng kaalaman at karunungan upang maging kasangkapan ang mga teknolohiyang ito na ang iyong mga salita ay makarating, marinig sa mga bansa na mahirap puntahan ng tao. Alam namin, Panginoon, na ang iyong mga salita ay nararapat na mapakinggan ng lahat ng mga tao upang sila ay magkamit ng kaligtasan. Kaya't kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat ang mga teknolohiyang ito, bagamat marami ang nagagawa nito sa kasamaan, subalit salamat sa mga tao na inyong ginamit upang ang mga teknolohiyang ito ay magamit din naman sa kabutihan. Sa pamamagitan ng pangangaral, ng pagtuturo ng iyong mga salita, nakakarating ang mga turo at aral mo sa mga tao, sa mga lugar na mahirap marating, lalo na sa panahon ngayon na mahirap ang buhay. Subalit salamat sa mga teknolohiyang ito na nakakarating ang mga mensahe mo, ang iyong mga salita. Kahit na mga sulok ng mga mahirap marating ay nararating ng teknolohiya ng internet. Salamat, Panginoon, sapagkat ginagamit ninyo ang mga teknolohiyang ito upang ang iyong mga salita ay maipangaral at maihatid sa maraming mga tao. Ama, kami po ay dumadalangin sa inyo, sa mga kapatiran sa buong mundo na mga pinag-uusig dahil sa pangalang Kristiyano, dahil sa pananampalataya, dahil sa turo mo, Panginoon. Marami ang inuusig, ang iba ay ipinakukulong, ang iba ay ipinapapatay dahil sa pangalang Kristo. Lalo na sa mga bansang komunista, sa mga bansang Islam, sa mga bansang Hindu, sa mga bansang Budismo na mahigpit na pinagbabawal ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Gaya ng Russia, ng China, ng North Korea, at ng iba pang mga bansang komunista. Gayon din sa mga bansang Islam sa Middle East, lalo na sa Saudi Arabia, sa Iraq, sa Iran, mga bansa na pinag-uusig at ipinagbabawal ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nawa po, Panginoon, ang gumawa ng mga hakbang at pamamaraan upang sila ay makaligtas sa mga gawa ng kaaway, upang sila ay mapalakas sa kanilang pananampalataya at sila ay magpatuloy kahit na ang kanilang buhay ay natataya, kahit na ang kanilang kaligtasan ay nalalagay sa panganib. Kayo po, Panginoon, ang kumilos at magpalakas sa kanilang pananampalataya upang tumibay na magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Gamitin niyo rin po, Panginoon, ang mga pangyayari gaya ng nagkaroon ng gera sa Iran na Muslim country. Naway makapasok din po, Panginoon, ang iyong mga salita sa mga bansang ito gaya ng Iran
na mahigpit na ipinagbabawal ang Ebanghelyo, pinagbabawal ang Biblia. Naway sa mga pangyayaring ito ay makapasok po, Panginoon, ang iyong mga salita. Gayon din sa mga bansang Venezuela, sa mga bansang Nigeria, na mahigpit na pinagbabawal ang iyong mga salita. Salamat sapagkat ang iyong mga salita ay nakakarating sa mga bansang ito kahit na mahigpit na ipinagbabawal ang iyong pagtuturo, ang iyong mga aral at ang iyong mga salita, na wag makarating sa mga bansang ito. Subalit, gumagamit kayo ng mga hakbangin, mga pamamaraan na tanging kayo lamang ang siyang nakakaalam. Kaya't kami, Panginoon, ay umaasa at nagpapasalamat na kayo ang Diyos na kumikilos at gumagalaw. Naway, lagi niyo po kami, Panginoon, na palalakasin at papagtibayin ang aming pananampalataya sa iyo. Na lagi kami magpapatuloy sa gawain. Kahit na ang aming buhay ay malagay sa panganib, lagi niyong ituro sa amin ang kagalakan ng paglilingkod kahit na ang buhay ay nalalagay sa panganib. Gayon din, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang mga kamanggagawa ko, mga pastor, mga misyonary na may mga tungkulin ng pangangaral, ng pangangasiwa sa iglesia. Naway kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpapalakas sa kanila, lalo na sa mga umaayaw na at nag-quit na sa ministry ng pagpapastor. Marami po kaming mga kakilala, mga pastor na umayaw na sa gawain, mga na-discourage, mga nasaktan ng kanilang mga puso. May iba't ibang kadahilanan, Panginoon. Dalangin namin naway patuloy niyo po sila na palalakasin. At patuloy po, Panginoon, na sila ay patuloy na iingatan at magbibigay kayo, Panginoon, ng katatagan sa kanilang puso at kagalakan na magpatuloy sa iyong gawain. Ama, salamat sa mga salita mo na nagpapalakas, nagbibigay ng sigla sa amin pong paglilingkod. Taglayin namin nawa, Panginoon, ang buhay na masigla, na may kagalakan. Habang ito, Panginoon, ay taglayin namin, kami magpapatuloy na magpupuri, magpapasalamat at maglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa panahon na kami ay tumutumba, ikaw ang nagbabangon sa amin. Sa panahon na kami ay naliligaw, ikaw ang aming tanglaw upang maging gabay. Salamat sa kagalakan na inyong binibigay sa panahon na kami ay nalulumbay at sa kalakasan sa panahon na kami ay nangihina. Ama, sa mga sandali ring ito, aming inilapit sa inyo ang uncle po ni Sister Marian na si Saro Valencia na mayroon pong sakit. Dalangin po namin naway sa kanya pong kahilingan na mabigyan ng magandang kalusugan sa kanyang pangangatawan. Marahil sa kanyang katandaan ay nanghihina na ang kanyang pangangatawan. Naway bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karagdagang buhay pa at lakas. At gamitin niyo ang mga pagkakataong ito na siya ay makapaglingkod sa inyo. At kung hindi pa siya nakakakilala sa iyo, ay bigyan niyo pa ng mga oras at panahon na siya ay makakilala sa iyo upang may paglingkod ang buhay na idaragdag ninyo sa kanya. Gayon din sa kanyang mga mahal sa buhay, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpapalakas sa kanila, magbibigay ng kaaliwan, at patuloy kayo, Panginoon, na kikilos sa kanilang pamilya. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang Valencia family. Gayon din ang bawat membro ng pamilya ng Balot Christian Church, mula sa aming mga tatay na sa araw-araw ay naghahanap buhay. Patuloy niyo sila, Panginoon, na iingatan, ilalayo sa mga malulubang
karamdaman, sa mga malalaking suliranin sa buhay, at sa kanilang araw-araw na pagbiyahe at pagpunta at pag-uwi galing ng trabaho. Naway taglayin nila, Panginoon, ang inyong pag-iingat. At naway sa kanilang pag-uwi ay laging may dalang biyaya, pagpapala, pagkain, pera para sa pangailangan ng kanilang mga pamilya. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga tatay na maging matatag at matibay sa kanilang pananampalataya, maging mga huwaran sa loob ng tahanan sa kanilang mga anak at mga minamahal ng kanilang mga asawa. At patuloy kayo, Panginoon, na magbibigay sa kanila ng tibay ng kanilang paninindigan bilang mga pangulo sa loob ng tahanan, mga pastor sa loob ng tahanan na nangangalaga sa kanilang mga pamilya, mga provider sa mga pangailangan ng kanilang mga pamilya, at protektor sa mga panganib na nakaamba sa loob ng pamilya. Kainuwa po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng tibay ng pananampalataya, tatag sa paninindigan sa katotohanan, na maging huwaran sa loob ng tahanan, mga haligi sa loob ng tahanan. Gayun din, lapit namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga nanay na siyang mga ilaw ng tahanan. Patuloy niyo sila, Panginoon, na bibigyan ng liwanag sa pamamagitan ng mga salita mo na kanilang natututunan, na pag-aaralan, at sa mga salita mo na siyang magbibigay ng tanglaw sa loob ng tahanan. Sa pamamagitan ng mga ilawang ito na magiging gabay sa pagdidisiplina, sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, upang maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, pagmamahalan sa loob ng tahanan. Gayun din sa mga magulang, sa mga nanay na single parent, sa mga mag-isa na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya, sa pangailangan sa loob ng tahanan. Patuloy niyo sila, Panginoon, na ingatan, ilalayo sa mga panganib, sa mga disgrasya. Naway patuloy sila bibigyan ng kalakasan, ng magandang kalusugan, upang patuloy sila, Panginoon, na makapaghanap buhay para sa pangailangan ng kanilang mga tahanan. Sa mga magulang, sa mga nanay na may mga sanggol na pinalalaki, inaalagaan, kayo po, Panginoon, magbibigay sa kanila ng mahabang pagpapasensya sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, at yung maitanim sa kanilang puso ang kagalakan na bilang mga ina ay masaya nila na mapalaki ang kanilang mga sanggol na pinalalaki. Gayun din sa mga pangailangan, ibibigay niyo po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan at kakailanganin para sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. At ang kalusugan, ang magandang pangangatawan para mapalaki ng maayos ang mga bata. 10 na rin yung kalusugan ng mga bata. At sa amin pong mga anak na siyang mga palamuti sa loob ng tahanan, mga kabataan na patuloy nyo na tuturuan sa kanilang murang edad, ay matutunan nila, Panginoon, ang kagalakan na maglingkod habang sila'y mga bata pa. At ang tunay na paglilingkod ay ang ikaw ay purihin, sambahin, pasalamatan habang sila ay nasa kabataan pa. At matutunan din nila, Panginoon, ang tunay na kagalakan na ikaw ay kanilang mapaglingkuran. Sa kanilang mga pag-aaral, naway bigyan nyo sila ng kasipagan, lalo na at magpapasukan na sa Lunes. Bigyan nyo sila, Panginoon, ng kasiyahan na matuto at magkaroon ng ambisyon na matapos ang kanilang mga pag-aaral upang maging gabay sa kanilang kinabukasan.
at maging kagalakan na rin ng kanilang mga magulang. At sa kanila po, Panginoon, na kabataan ay taglayin din ang mga magagandang pag-uugali, mga magagandang asal sa loob ng tahanan, at kung saan man sila naroon, naway kinagigiliwan sila ng mga tao. Ama, salamat po sa mga panalangin na inyong tinugon. Salamat sa amin pong mga kahilingan na inyong ibinigay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa mga panalangin na nangangailangan pa ng paghihintay, kami ay patuloy na dumadalangin sa inyo at naghihintay kami, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na nakakalam ng lahat ng mga bagay. Alam nyo kung ano ang tamang panahon para sa aming mga kahilingan. At sa mga dalangin namin na hindi ninyo tinugon o sinagot, salamat din sapagkat marahil ito ay makakasama sa amin kung ito ay ibibigay ninyo sa amin. Kaya't patuloy kami na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, at lumalapit sa lahat ng aming mga dalangin. Ikaw, O Diyos, ang lagi naming papupurihan, luluwalhatiin at sasambahin. May mga iba't ibang kahilingan kami sa buhay, mga problema na pinagdaraanan. Nalalaman niyo, Panginoon, ang bigat sa aming mga puso, mga problema na hindi nagpapatulog sa amin, mga kabigatan sa aming mga pasan-pasan na sa araw-araw ay may kabigatan sa aming pagdala ng mga problemang ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magaanan ang aming mga pasanin sa buhay, lalo na sa mundong ito na napakahirap ang buhay. Maraming mga panganib na nakaamba, maraming mga kahirapan at kagutuman na nangyayari, iba't ibang problema na kinakaharap. Kami po, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyo. Sa mga pangako mo kami manghahawak, sapagkat ikaw ang nagsabi na hindi nyo kami iwan, hindi nyo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa amin. At ngayon kami, Panginoon, ay sama-sama na magpupuri, luluwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Salamat sa ministeryo ng pananalangin na kami ay makadulog sa iyo upang ikaw ay aming mapapurihan, maluwalhati at masamba. Salamat po, Panginoon, maging sa mga kapatid namin na nakantabay sa online streaming. Pagpalain niyo po sila saan mo sila naroon. At sa gabing ito, sa aming pong pagtatapos, naway kamtin namin ang kapayapaan mula sa inyo at ang inyong pag-iingat sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at sa aming pagtulog dahil sa maghapong paggawa. Mamaya niyo po kaming samahan at sa aming paggising sa umaga, taglay ang buhay at lakas ay aming ipagpupuri at pagluluwalhati. Ikaw lamang aming sasambahin habang taglay ang buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi ho at pagpalain tayo ng Panginoon. Bukas maaga tayo para sa ating pong sama-samang pagsamba.